Marami na akong nakausap. Leader ako ng relihiyon eh. Sa relihiyon, pag leader ka, sa'yo pumupunta lahat ng tao, lahat ng problema sa'yo tinatanong. Matutuklasan mo lahat ng iniquities at saka mga infirmities ng tao pag leader ka sa relihiyon. Sa dami ng nakausap ko, I have come into that conclusion na hindi nakakahawa yan. Hindi. Hindi naman yan sakit. Ito ngayon, puntahan po natin ang Biblia. Saan po nag-umpisa yan? Ito po. Roma 1:21. Basa. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Iisa-isahin ko po ngayon sa inyo. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang nangagmamarunong naging mga mangmang. Sapagkat pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng larawan ng tao nasisira. Meron bang ganon? Naku, may sinasamba sila. Pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos. They have changed the glory of the incorruptible God to the glory of corruptible men. Ayaw nila yung tunay na Diyos, gumawa sila ng mga Diyos nila. Tapos, dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyong nalalaban sa katutubo. Ay gayon din naman ng mga lalaki, nang iwan na yung katutubong kagamitan sa mga babae, nangagninga sa kanilang sarili ng pita ng isa't isa, na ang lalaki gumagawa ng kahalayan sa kanyang kapwa lalaki. Saan nanggaling yun? Nanggaling po yan sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Nanggaling yan sa hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya nagkaroon ng ganyang problema ang society. Naging anak tayo ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. They have changed the glory of the incorruptible God to the glory of corruptible men, and four-footed beasts, and those that crawl on the ground. Ayan ang mga sinasamba ng mga tao. Kinalimutan nila yung Diyos. So, God has given them into uncleanness. Gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in the lust one toward another, men with men, working that which is unseemly. See? Ang dahilan po niyan, kapatid, yung hindi pagkilala sa Diyos. Ngayon, nandyan na yan. Let us accept the fact na meron na po ngayong babae na mas gusto niya yung kapwa niya babae. At meron na rin lalaki, ayaw na sa babae, gusto niya naman yung kapwa niya lalaki. Pero ang tanong, may pag-asa bang maligtas po yan? Alam mo ba, mapapalitan mo pa ba yun? Yun na nga talaga ang pagkatao niya.
lalaki ang kanyang katawan, ang puso niya ay babae. Siyempre, sino magugustuhan niya? Lalaki rin. Babae kanyang katawan, pero ang puso niya ay lalaki, sino magugustuhan niya? Babae rin. Pero, kinukonsinti ba ng Diyos yun? Does God agree na lalaki sa lalaki at babae sa babae? Does God agree with that? Definitely not. Ayaw po ng Diyos nun. Pero, may pag-asa bang maligtas yung ganon? Basahin po natin ang 1 Corinthians 6 at 9 hanggang 11. Pakinggan niyo po. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalo niya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. May pag-asa naman palang maligtas eh. May pag-asa maligtas. Pagka nagbagong buhay, kahit na ba halimbawa, hindi mo mabago talaga, tumatalsik talaga yung balakang mo, di ba? O kaya tumatalsik talaga yung kamay mo. O ikaw naman ay babaeng kung lumakad ay machong-macho, hindi mo na mababago yun, natural na sa'yo yun eh, di ba? Pero meron ka pa rin pag-asang maligtas, kapatid. Paano? Sabi ni San Pablo, hindi nyo ba alam? Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with men, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. But ye are washed, ye are sanctified, ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, may pag-asa pong maligtas. Bakla, tomboy, silahis, kahit sino pwedeng maligtas. Huwag lang tayong gagawa ng labag sa utos. So you can be saved. Under those situations,